ngayon ko lang nalaman, hayop na yan, ang pag-drive pala ng ganitong motor, dapat yung legs mo lagi ang pagod, hindi yung arms. Bale, dapat nakayakap sa pala sa tank. Kaya pala mayroong doon mo siya i-grip lagi para mas madali mo siyang para yung bigat nung katawan mo mapunta sa legs, hindi na sa arms. Tapos mas relax mo na siyang madadrive. Ano ba? Tapos nung sinubukan ko na nga siya ngayon, ganun na nga, mas madali nga siya, mas less yung pagod sa arms. Pero ganun, yung likod sa sakit naman sa likod, nandun pa din. Hindi naman siguro mawawala yun. Nalipat lang ngayon sa legs. Tsaka mas madali na siya ngayon kontrolin. Galing. Galing din ng, kaya siguro yung mga nasa MotoGP ang lalakas ng leg siguro nun, dahil talagang napapahiga. Yun lang, traffic. Ito ang pangit, talagang sasakit ang katawan mo pag ganito. Yung unang full tank nitong motor, inabot ako ng halos 1,000 pesos. Pero ngayon, pag dito sa gauge nya, pag mga 1 bar na lang, pag nagbi-blink na siya, hindi na nga siya full tank, basta mag 1 bar na lang siya, tapos nagbi-blink na siya, ang lagi na lang niyang full tank 500, sakto yun. Biglang galing, laging ganun, na-observe ko lagi na siyang ganun, laging 500. Pero nagbabudget pa rin ako ng 1,000 pesos sa kanya, pero lagi lang 500. Kung ilang araw hindi ko masabi, kasi hindi ko naman nga siya araw-araw magamit. Pero pag ginagamit ko siya ng 3 beses sa isang linggo, parang matagal din maubos. Siguro dahil hindi walwal, hindi ako masyadong makapihit, kasi hindi pa rin naman ako nakakapag-drive pa dahil ulit na ganito lang. Pero itry ko minsan. Naman kailangan nun, pero ginanong ko pa rin. Pamagaling din ako, pamagaling din, yabang din. Ay, sarap sa feeling. Ganda ng sound, ganda sa feeling nitong motor na to. Speechless, ganda. Alam nyo, pag nagpapatakbo na ako ng medyo mabilis-bilis, medyo kailangan focus para hindi tayo ma-aksidente. Pwede rin wag na magpabilis na lang, para mas safe lalo.
tama naman. Para mas safe, huwag na magpabilis. Ganda ng motor na to. Hindi magsisisi ang bibili nito. Kung trip mo talaga yung mga sports bike ha. Ako talaga, ito yung trip ko ay. Problema ko lang, hindi ko lang mabilhan ng, parang tinitipid ko pa yung sarili ko sa pagbili ng pants, saka doon sa sapatos. Pero paisa-isa ko siyang binibili. Ay, umaambon pa. Talagang gustong mabinat ako sa lagnat Ay, hindi. Baka kinakasal ngayon na mag-asawang tikbalang, no? Kaya umuulan na maaraw. Yan yung mga kasabihan na matatanda dito sa amin na may ano ng tikbalang. Kinakasal yung tikbalang. Isa nga pala, ba't ko nga ba naisip mag-vlog? Ang kwento talaga niyan ay ganito. Bago pa ako graduate ng mga high school, siguro mga 2006, imagine nyo nun, ang pagiging vlogger noon dati, napakadali. Feeling ko isang upload mo lang ng video, monetize ka na agad. Walang mga requirement. Tanda ko yan. Meron na agad akong AdSense sa YouTube. Ang katangahan ko lang naman dati noon, kaya ko siya ginawa para lang ma-connect ko doon sa vlogger, yung website ko na vlogger noon, na ginamit ko lang siyang yung AdSense na yon. Tapos nag-upload ako ng video dati, pero parang ano lang siya, yung upload lang, yung walang editing, as in raw upload lang. Ganoon ang ginagawa ko. Tapos nagkaroon din ng views, pero kasi nga kaya lang naman siya may views kasi share ko yung link na kung gusto nila mapanood yung video namin, kasi hindi pa naman uso nun yung mga cellphone na malalaki ang storage. Tapos basta mahirapan nun mag-ano ng video nun. Parang basta YouTube lang ang way ng pag mag-share ka sa internet. Hanggang sa nagkaroon na gusto kong gumawa ng tutorials. Ang problema lang, hindi ko alam, binubura ni YouTube yung mga tutorials na ginagawa ko noon sa mga Windows, ganyan. Tsaka yung paano mag-setup ng diskless. Hanggang ngayon nandun pa rin naman yun, paano mag-setup ng diskless. Ang siguro ang katangahan ko lang, ang ano ko lang naman nun, ang mali ko lang, katulad nun, paano mag-setup ng diskless sa computer shop. Dati nung pinag-aralan ko yan kung paano i-setup ng diskless, napakatagal, siguro inabot ako ng 3 oras. Kasi parang 3 video yun na magkakahiwalay na in-explain nung gumawa ng tutorial. Nung gumawa ng sarili kong tutorial, siguro yung 3 oras na ginawa kong 15 minutes, full na isang video lang, direct to the point. Susundan mo na lang talaga yung video, wala nang kung ano-ano. Kaya marami siyang view nun. Ang problema ko lang doon, hindi ako nag-provide ng link kung ano yung mga gagamitin nila, kasi bawal yun. So ano na yun, piracy. Kaya parang ang ano ko doon, sila maghanap, ito yung tutorial. Shit. Kumagat yung ABS. Galing. Napakagandang technology talaga na may ABS ang sasakyan mo. Isasalba ang buhay mo. Pero mape-prevent ko yun kung mas focus ako sa kalsada.
malayo pa lang medyo nagano na agad ako sa kanya. May bata nag-request. Ayun, parang ngayon naman, kaya ako naman gusto gumawa ng vlog na talaga ngayon na nagsasalita kasi parang hindi ko na-hone yung skill na ganyan, yung pagsasalita. Kailangan may matuto na rin tayong magsalita sa audience, yung sa maraming tao na dapat ma-normalize yung ganyang skill na parang okay lang na maraming nakatingin habang nagsasalita sa mic. Kasi importante yan, malaking maitutulong yan sa buhay. Kaya ako gusto ko mag-practice ng gano'n na makapagsalita ako ng matatas. Pero sa ngayon, nagsasalita lang muna ako pero walang audience muna. Pero parang gusto ko lang ma-practice na dire-diretsong nagsasalita kahit papano na ganito, kahit anong lang sinasabi.